Noong 1900 at 80 mayroong isang kampiyon sa mundo na ayaw harapin ng kahit sino. Danny Lopez, kampiyon ng WBC sa featherweight sa loob ng 4 na taon. Isang lalaki na may kanang hook. Nakatapos na ng mga karera sa isang kisap mata lang. Pagkatapos, lumitaw ang isang 21 anyos na Mexicano na halos walang nakakakilala. Walang pangalan, kasikatan o respeto. 2 kamay lang ang dala na magbabago na sa kasaysayan ng boxing. Hindi typical na prospect si Salvador Sanchez dahil hindi lahat ay pabor sa kanya nang pumasok siya sa boxing. Natalo at nagtabla na siya. Tinalikuran siya ng fans at promoters bago pa niya mapatunayan ang sarili. Pero si Sanchez ay mayroong isang bagay na kakaunti lang sa mga boksingero ang meron. Talino sa loob ng ring. Nakikipaglaban siya sa antas ng kanyang mga kalaban ng sinasadya. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil gusto niyang mangibabaw sa iba't ibang paraan. Laging nag-aaral at natututo sa bawat laban. Inilarawan siya ng kanyang tagasanay bilang isang technical na boksingero na may kakayahang mag-knockout. Bihirang makitang kombinasyon sa boxing. Sa kabilang panigay si Danny Lopez na tinawag na Little Red. 4 na taon bilang kampeon ng WBC. 4 na matagumpay na depensa ng titulo. Isang kakaiba at eksplosibong boksingero na laging dumudugo sa laban, ngunit madalas na nanalo sa knockout. May kanang kamao na kayang tapusin ang sinuman sa featherweight anumang oras. Gaya at bumagsak. Su historial ay may mga panalo laban sa kampeon na si Chucho Castillo at ang alamat na si Ruben Olivares. At pagsapit ng 1,900 at 80 siya na ang pinakakilalang pangalan sa dibisyon. At si Sanchez ay simpleng hindi kilalang challenger na walang inaasahang mananalo. Pebrero 2, 1980. 1980. Zuchenta, Phoenix, Arizona. Magkaharap ang kampeon at isang hindi kilala. Sa unang round pa lang, malino na kakaiba ang laban na ito. Lumabas si Sanchez na may kakaibang kumpiyansa. Gumalaw, nagmasid, at tumama ng eksaktong kombinasyon na nagpaatras sa kampeon. Tinangka ni Lopez gumanti gamit ang kanyang kilalang kanang kamao. Ngunit naiwasan ito ni Sanchez na parang alam na niya ang galaw. Pagdating na ika-4 na round, may sugat na si Lopez sa taas ng kanang mata at ginagawang puntiri ni Sanchez ang sugat na iyon. Round matapos round, isa-isang binaklas ng hindi kilalang Mexicano ang kampeon. May tiyaga, may talino, at hindi nagmamadali.
Sinubukan ni Lopez ang lahat ng alam niyang gawin. Ang kanyang kanang kamao, ang kanyang presyon, ang kanyang pusong kampeon na nagligtas sa kanya sa mas mahihirap na sitwasyon. Pero may sagot si Sanchez sa lahat. Sa ikawalong round, 2 round lang nakuha ni Lopez mula sa mga hurado. Natalo ang kampeon sa paraang hindi niya pa naranasan sa haba ng karera niya. Naging palabas ang huling mga round. Tuloy ang kombinasyon ni Sanchez mula sa lahat ng anggulo, habang matatag na tinatanggap ni Lopez ang mga suntok, kahit alam niyang natatalo na, ngunit ayaw sumuko. Salamat. Sa ika-13 round, nakita na ng referee na sapat na yon. Trump. Itinigil niya ang laban. Si Salvador Sanchez, 21 ang bagong WBC Featherweight World Champion. Ang dating hindi kilala ay naging alamat. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. 1 taon matapos yon, ginamit ni Lopez ang kanyang rematch clause. Naniniwala siyang mababawi niya ang titulo. Ayon sa diaryo, matanda na siya. Dapat magretiro at tapos na ang kanyang panahon. Hindi pinakikinggan ni Lopez ang tungkol doon. Samantala, hindi rin naman nanatiling tahimik si Sanchez. May pagtanggol niya ang titulo laban kay Ruben Castillo at patuloy na lumalago bilang kampiyon. Hindi na siya ang di kilala noon. Isa na siyang bituin sa Mexico. Naunawaan na ng mundo ng boxing kung bakit. Ngayon, hindi na Little Red laban kay Little Blue ang slogan. Ito ang nagwaging kampiyon laban sa multo na nakaraan. Sa unang round pa lang, pinatunayan ni Sanchez na ang isang taong lumipas ay nagpalakas, nagpadali at nagpadelikado sa kanya.
Mabuhay! Lumabas si Lopez na may determinasyon. Sa ika-4 na round, nakuha niya ang kanyang pinakamagandang sandali sa dalawang laban. Naipuko lang ilang malalakas na suntok na yumanig sa kampiyon. Pero si Sanchez, kaya niyang saluhin ang mga suntok ni Lopez na parang tapik lang at gumaganti pa siya ng mas malakas. Round matapos round, nangibabaw si Sanchez sa laban na malaki na ang kanyang lamang. Tumatama ang mga kombinasyon niya mula sa kakaibang anggulo. Hindi mabasa ni Lopez ang galaw niya. Sa ikasiyam na round, hindi na nakasagot si Lopez. Pagdating ng ika-14 na round, lagpas siya si Sanchez na tama na. Pinantana na niya ang paglaro at pag-eksperimento at sinalakay si Lopez ng buo niyang lakas. Hininto ng referee ang laban. Technical na knockout, ika-14 na round, ikalawang panalo ni Sanchez kontra kay Lopez. Ngayon, malinaw kung sino ang mas magaling. 21 taon si Salvador Sanchez nang maagaw niya ang titulo kay Danny Lopez. Sa loob ng 2 taon, naging isa siya sa pinakadominanteng boksingero sa mundo. Noong Agosto 1982 at 82, tragikong namatay si Salvador Sanchez sa isang aksidente sa sasakyan sa Mexico sa edad na 23 taon lamang. Hindi nalaman ng mundo ng boxing ang nawala sa kanila.